San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Taon-taon, dumarami ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Bukod sa Middle East, Amerika at mga bansa sa Asia, dumadami na rin po ang bilang ng mga Pilipino sa Europa. Ayon sa statistics, kung ikukumpara ang bilang ng approved job orders mula Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon, tumaas ito ng 11.6% kumpara sa bilang ng approved job orders mula Enero hanggang Oktubre ng taong 2010. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ngayong gabi, ang patuloy na pagbibigay kasagutan at payo ng OWA para sa ating mga overseas Filipino workers. Isa na namang kwentong kapupulutan ng inspirasyon at aral sa OFW in Focus. At ang mga dapat malaman para sa siguradong trabaho abroad. Yan at marami pang kwento dito sa Buhay OFW. Almost everyday meron lumalapit sa amin dito. Paano po yung ang makukuha namin 12 taon na siya pero wala kami makukuhang pera sa sa OWA ganyan hindi na po pala kasi member Kapatid Ray, ganung kaso, hindi miyembro, pero naging dating OWA, namatayan. Ano ang nagiging desisyon natin dito sa OWA? Anong benepisyong na ibibigay natin sa kanya? Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay Nagbabalik po ang Buhay OFW at syempre makakasama po natin ang ating suking-suki sa Buhay OFW, ang ating napakasipag at true servant, ang ating kapatid na si kapatid Ray Tayag. Syempre siya po ang OIC, Advocacy and Social Marketing Division dito po sa OWA. Magandang gabi, kapatid Ray. Magandang gabi, kapatid Marisa, lalo-lalo na dumadami ang inyong taga-panood. Aba, syempre. Buong mundo
mundo, hindi lang Pilipinas. Siyempre, napapanood po tayo, mga kapatid, sa Guam, sa Europe, sa Italy, sa Kingdom of Saudi Arabia, at sa United Arab Emirates. At kahit hindi po tayo napapanood sa ipapandako ng mundo, napakarami nag-i-email sa atin dahil napapanood nila tayo sa YouTube, sa interaction.com, at siyempre sa Buhay OFW. Galing naman. At saka po napapanood tayo, kapatid Ray. Pumasok lang sila sa ating website, www.marisadelmar.com. Mapapanood po lahat ng episodes, kapatid Ray. Nakakatuwa naman Oo, at diba? least yung mga Pilipino meron na silang options ngayon, hindi lang naman TFC, Correct. kundi yung may iba pang no? We would like to congratulate dahil nasa mga surveys, number 2 na po ang Action TV. Ay, talaga? Well, Syempre, congratulations. thank you very much para po sa buong Action TV at syempre sa ating Action TV International. Yan, kapatid Ray, napakarami nating mga kwento dahil napakaraming may suliranin na kailangan nating sagutin. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin, Ayan, kapatid Marisa. siyempre. Katanungan mula kay Isabel Mariano ng Antipolo City. Nag-apply po ang asawa ko bilang waiter sa Canada. Required po ba na magpa-member siya sa OWA? Compulsory po ba ito? Ano po ba ang importansya at magkano ang dapat bayaran? Talaga ang OWA membership ay mandatory. Ibig sabihin, required ka habang pagpaalis kayo, ito ay nire-require kayo magbayad ng halagang $25 lang na ibig sabihin katumbas ito ng peso, mga 1,000 plus yan. Okay, $25 bago umalis. Ito po yung one time. One time po yan, depende sa kontrata, no? Ganito, kung halimbawa ang kontrata mo ay 1 year, o kaya 2 years, one time lang yan. Ibig sabihin, yung buong kontratang coverage niyan, kino-cover niya yung membership ng mo, OWA. ng OWA. Paano po kung nagtrabaho siya muli sa ibang bansa, another contract, magbabayad po ba siya muli o hindi na? Dahil nakapagbayad na po siya. Yeah, kailangan magbayad ulit. Kasi per contract basis ang contract policy basis, ayan. ng membership ng OWA. Ayan, buti na lang po naliwanagan natin, mga kapatid. Yung one time po sinasabi ay per contract. Hindi po one time na lifetime membership na ng OWA. Hindi po. Hindi. $25 or something like mga 1,000 pesos. Yes. Ayan, maliwanag po, kapatid Isabel. Ang ating pangalawang katanungan mula kay Annabel Ventura ng Makati City. Napanood po namin ang Buhay OFW at ito po ay tungkol sa reintegration program. Nais ko pong malaman kung ano ang mangyayari kung hindi kumita ang negosyo, kung saan ginamit namin ang puhunan na hiniram sa OWA. Paano kung hindi makapagbayad sa panahon na tinalaga o kung hindi talaga kayang magbayad? Ayan, reintegration program na puhunan. Magandang katanungan yan, Opo. parang forward-looking, Of course. kung sakali may mangyari. Ito, ganito, kapatid Annabel, unang-una, dapat tama yung paggamit ng puhunan na iniram sa OWA. Ang binabanggit natin, ginamit naman ang puhunan sa tamang paraan, ngayon, nagkakaroon nga tayo ng hindi inaasahang pangyayari. Minsan, sabi mo nga, parang may nasalanta. Okay, mga ganong pagkakataon at hindi na nakabayad. Force majeure. Oo, yung mga ganon. Meron naman tayong provision. Okay, ang tinatawag natin, halimbawa, hindi ka, may default ka na ng 1 month, meron pang konsiderasyon. Pero pagka sunod-sunod ang default mo niyan, ay medyo may tinatawag tayong restructuring o kaya yung pagkuha ng mismo ng puhunan. Ayan, sinabi ng ating kapatid Ray, merong restructuring. Kung mga 1 buwan, siguro hanggang 2 buwan, pwedeng pagbigyan. Pero pag medyo consistent na consecutive months, baka dumating sa puntong kailangan talagang kunin ang puhunan. Pero syempre, kung walang pambayad, magiging mahirap ito. Kapatid Ray, meron po bang sanction? May demandahan ba to? O ano ang magiging penalty o parusa kung talagang hindi na nabayaran ang puhunang kinuha sa OWA? Kasi ang layunin talaga ng programang ito, itulungan silang magkaroon ng hanapbuhay, negosyo, So, merong mentoring ito Okay. Yun ang isang kagandahan nun, Hindi ka pababayaan. Ibig sabihin, paggawa pa lang ng plano, dapat sinusubaybayan ka na. Meron kaming monitoring para dyan. mga project study, di ba? Yes, may so seminar, may training. Training yan, Kaya mismong yan, sa umpisa pa lang nalalaman na, o kaya pwede niyang i-report na parang mahina yung aking marketing, So, eto naman ang ating mga technical, dyan.
yun, tutulong sila. Oh, so kumbaga, along the way, kahit nagsimula ka na at kinakailangan mo pang mag-retraining, magpatulong, magpasuporta, ready naman po ang OWA natin Yes, dyan. meron po kami nilagay na monitoring dyan, period. Okay. Oo, at paratis namin, masubaybayan namin yung pagunlad nila. Ngayon, sa yung ika nga, pag may mga pagkakataon na nasalanta, Ibang usapan na yun. Okay, so kapatid Annabel, okay lang yung sinasabing pagka nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng hindi natin maaasahan, pwedeng pag-usapan yon. Kasi ibig sabihin, beyond our control. Pero yung sinasabing sa tingin natin, minomonitor ng OWA to at may konting problema, nakasuporta at pipilitin ng OWA natin reintegration program na maiayos ang problema para maging successful ka. Kumbaga parang ibig sabihin ni kapatid Ray, hindi natin tatanggapin ang pagkalugi, hindi natin tatanggapin ang pagkatalo, parating positive. Kailangan umangat dahil ito ay para sa buong membro ng ating OFW dito po sa OWA. Ayan, so kumbaga, no turning back. Kailangan positive thinking. Parang gusto natin dito yung maraming entrepreneurs, ano? That's Talaga right. maging tunay na entrepreneurs yan. Kapatid Ray, may ask, magkano ang simulang pwede nating ipautang na puhunan sa reintegration at ano ang maximum at paano nila maa-attain ito? Paano nila makukuha yon? Meron tayong bago, yung kalalans lang nung June, yung Migrant Workers Day, yung 2 billion na fund, reintegration fund. Ito naman, pwede kang manghiram ng medyo mataas, 300,000 hanggang 2 million. Hanggang 2 million. Okay. Anong paying period nito? Merong siyang pwedeng depende sa kanyang project project type kung kaya niya magbayad na yung 6 months, kung kaya niya magbayad din 1 year, depende sa pwedeng iayos ang terms of payment at long period pwedeng ayusin. Yes, pero hanggang lang yun, siyempre may maximum, maximum? I think it's 5 or 7 years. 5 years to 7 years. Anong interest rate, kapatid Ray? Maliit lang yan, 7.5 yan. 7.5, syempre mas mababa sa bangko yan. Oo, kasi na yan at saka fixed interest yan. Fixed interest Hindi yung hindi yung Tumataas-taas. floating interest. Nagka-fluctuate. Hindi katulad noon, maabot yata tayo ng mga 34, 32. Yung mga previous namin. Di mabuti ngayon, fix sa 7.5. Meron po tayong reintegration program na 2 billion, kaya pwede ho kayong mangutang from 300,000 to a maximum of 2 million. Yan po sinasabing ra-ra-ra. Sugod kasi importante maghanap buhay at maging successful. Yun po ang policy dito sa OWA. Ayan po, di ba? Yung isang doon, yung sa OWA naman na matagal nang ini-implement, tawag namin dyan National Livelihood Support Fund, NLSF OWA. Yan, program. Joint reintegration program din namin yan. Ang nito, from maximum of 200,000. Maximum of 200,000. Ibig sabihin pababa. Pababa. Kasi yung kayo na 300,000 parang wala na, pagka individual, pwede siyang manghiram ng 200,000 pababa. Pababa, ayun. Ang interest rate pareho din. Ay, medyo mataas ito. mas Kasi ito matagal na nang ini-implement ito since 2004. 2004, okay. So, meron pa kaming dyan, May natitira pa tayong budget para doon. Yeah, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy yan. So, Tuloy-tuloy hindi pa rin nawawala. Medyo mas mataas ang interest compared dito sa 7.5%. 15% ang 15%. 15 to 16%. 15 to 16%. Gaano katagal nila pwedeng kunin ang kanilang inuutang? Ang alam ko, as per usapan namin ng land bank, pagka nanggaling na sa OWA, kasi ang OWA, ang pre-qualification dito muna, ibig sabihin na kailangan mo mag-undergo ng trainings mo Pumasa ka dyan. Tapos bibigyan ka na ng certification na nag-undergo ka na ng training, na tapos kukunin mo yung mga documentary requirements mo na ikaw ay OFW, mga ganon. Kailangan legal ka. At ikaw miyembro ng OWA, definitely. Okay. Necessary naman. Kahit hindi miyembro, pwedeng mangutang. Yes, kahit na isang maganda. beses ka lang, ipakita mo lang yung proof na meron kang binayad ng kahit na 19 kopong-kopong pa nga yan, basta meron kang proof na nagbayad ka ng OWA. Yun yun. Tapos, after that, pag-submit mo ng sa land bank, and then sila na yung magpoproseso ng ng CI hanggang ma-release ang Ang sinasabi nila is I think it's More or less.
45 days or 45 parang days. ganun. 40 to 45 days. Ayan. Pero depende. Kung hindi naman masyadong marami ang nag-a-apply, mas mapapabilis. Yeah, depende pa rin at saka dun sa, sa project na, yung mga ganun. So, kapatid Ray, duduktungan lang natin kasi may katanungan dito sa ibang mga tumawag sa atin na bukod sa nagpapautang tayo sa reintegration program, ano pa yung immediate na benepisyo bilang miyembro para daw mas ma-encourage pa sila na mag-miyembro? Pag ikaw covered o protektado ka, member ka ng OWA, ibig sabihin nun, parang meron ka ng insurance, ano? Insurance tawag, hindi naman para kumbaga social protektado ka. Social benefits na Yes, tinatawag correct, namin. Ano? Kasi ito yung mga nagiging problema namin sa POS, lalo na pagka may namatayan, hindi naman pala member. Yan ang nakakawa yung naiwanan. Actually, almost everyday meron lumalapit sa amin dito. Paano po yung ang makukuha namin? 12 taon na siya, pero wala kami makukuhang pera sa, sa OWA, ganyan hindi na po pala kasi member Ayun po yung mga ganong kaso. Kapatid Ray, ganong kaso, hindi miyembro. Pero naging dating OWA, Oo. namatayan. Ano ang nagiging desisyon natin dito sa OWA? Anong benepisyong na ibibigay natin sa kanya? Yun nga ang gusto ko sanang i-emphasize sa mga ating mga kababayan na dapat talaga i-renew. Kahit nun pag nandun na sila. No? Kasi pag nandun sila, nakakalimutan na. So, So pagka ganun, pag hindi na po member yan, walang monetary benefits. walang monetary benefit. Ako, sayang. So, kinakailangan po na yung $25 natin per contract. So, pagkatapos ng 2 years, bayad uli kayo ng $25 kung may bago kayong kontrata. Yes. Ayan, para maka-avail kayo ng mga benefits. Ay, naku, huwag niyo kong kalilimutan. Napaka-importante. Parang social benefits. Social benefit. Ayan po, mula sa OWA. Yeah. Aside from that, mga kapatid Marisa, yung hindi lang yun, yung mga scholarship pa kami. Mga scholarships. Pwede nilang avail. Yes. Kaya yun ang importante, lalo na may mga anak yan, pwede nilang Yan, di ba lang pag-usapan po natin ni Admin May Dimzon, yung kanyang mga benepisyo na binibigay dito sa OWA. Basta ho importante, active member kayo ng OWA, parang recognize kayo para lahat ng benepisyo pwede hong maibigay sa inyo. Ngayon, kapatid Ray, meron na naman tayong isang kaso na naman dito. Mula po kay Danny Gutierrez ng Pangasinan. OWA member po ang aking asawa. 5 taon siyang domestic helper, ang tawag nga natin dito service worker sa Hong Kong. Sa kasawiang palad, na aksidente siya dito sa atin habang siya ay nagbabakasyon. Qualified po ba kami sa burial benefit ng OWA? Gaano po katagal ang pag-process ng burial benefit? Ano po ang mga papeles na dapat naming ihanda? Pag sugrado tayong member ang asawa Yung mo, asawa mo sa OWA, definitely magkakatanggap siya ng mga benefit claims. Una-una, kung aksidente yan, merong bibigay na makaka-receive ka ng 200,000. Accidental benefit. Pag accident ang cause ng death niya, Tapos on top of that, meron siyang 20,000 na para sa burial benefits. Pagdating doon sa proseso o kaya mga documentary requirements, the usual po ay ginagawa na require namin, siyempre yung death certificate, gano'n ipipresent niya, marriage contract, etc., passport, yung mga ganyan. Tapos ang based sa karanasan namin, usually mga 14 working days ang processing niyan. Pagka-kompleto ang documents. Kapatid Ray, kaklaro ko lang ha. Siyempre itong si ating kapatid Danny Gutierrez, ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Nung pong na-aksidente ang kanyang asawa, ay nakabakasyon dito sa Pilipinas. Wala po siya sa online of duty niya. Hindi siya nagtatrabaho, pero OWA member. So makukuha pa rin po ba niya ang kanyang benefit dito sa OWA? Ang sa guidelines namin, for as long as valid yung kanyang kontrata, ibig sabihin, qualified siya. Ayun, at least maliwanag kapatid, dalhin mo lamang ang iyong mga legal documents, passport, marriage contract, ang iyong kontrata at bilang member ng OWA, di ba po, ay makakakuha kayo ng mga benepisyo mula po dito sa OWA. Ayan, maraming salamat at naliwanagan ng ating kapatid. Kapatid Ray, huwag ka munang aalis dahil magbabalik pa ang buhay OFW. In 2005, the whole of Ocean Layer ay 27 million square kilometer na, which is on top of Antarctica. Buhay OFW.
San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Alamin na naging sekreto ng kaibigan nating OFW para maging matagumpay sa ibang bansa. Galing sa pamilya ng mga magsasaka si Mang Roger. Sa murang edad, sinubukan niyang lumuwas ng Maynila para hanapin ang magandang kapalaran. Taong 1976 na nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho sa Middle East. Nag-OOGT ako. Kung ayun, on the job training ng mga Arab sa mga sundalo. Kami yung naunang nag-implement ng Saudi Decision. Tinitry namin ang mga Arab, mga itong mga Saudi ordinals. Nag-umpisa kami sa military, parang matuto sila ng trabaho, parang until such time na wala na mga expatriate kami, marunong na sila. At the same time, nagtuturo ako at the same time, ako pa rin ang nagtatrabaho in the whole camp. Doon nga ako inabot ng mga pambubumba ni Saddam Hussein. Matapos niyang makipagsapalaran sa Saudi Arabia, sinubukan naman ni Mang Roger magtrabaho sa barko. Repair and maintenance. Yung experience ko sa hotel ay angkop na angkop pala doon, kaya tuwan-tuwa sila. Dahil sa porsigido sa kanyang buhay, hindi pa rin po tumigil si Mang Roger sa paghahanap ng trabaho na mas may magandang sweldo. Yung Disney kasi, Bahamas sila hanggang Florida. Pero kasama namin yung mga karakter ng mga Disney. Kaya masaya. Ngunit sa kasawiang palad, na aksidente at lumubog ang barko nila sa Amazon River. May nasagasaan siya doon ng yung barko namin na 12 years ago na yata yung lumubog na landing barge. Nasagasaan niya, grounded. Naputas yung barko namin. Kasi laki ng dramang pumapasok sa engine room. In 1 hour, punong-puno yung engine room. Pinaakyat na kami sa taas. Pagkatapos, nasa taas nga ako gusto kong lumundag. Kasi malapit lang naman eh. Naalaala ko yung mga piranha na... Kasi sa mga cruise ship, mayroon kasi mga nagli-lecture. Nasabi nung mga lecturer, yung kalabaw na tumatawid sa Amazon River, pagdating doon, wala nang balat. Blessing in disguise naman po ang nangyaring paglubog ng barko. Dahil pagkatapos ng aksidente, ay napunta naman po siya sa mas magandang trabaho. Doon sa Marco Polo, ang trabaho ko, repair and maintenance ng mga equipment. Kasama na rin yung mga pipe conditioning, saka yung water treatment, jacuzzi, swimming pool, saka yung iniinom na tubig, saka the whole plumbing system in the entire ship. Kasi floating hotel yan, kasi angkop na angkop yung experience ko, kaya tuwan-tuwa yung mga kapitan sa katsipilin na hindi na natin tuturuan dito kasi marunong na. Sa kanilang taon-taon na paglalakbay sa Antarctica, ay nasaksihan nila ang aktwal na pagkatunaw ng mga yelo, bunga ng patuloy na pagkasira ng ozone layer. In 2005, the whole of the ozone layer ay 27 million square kilometer na, which is on top of Antarctica. Kaya natutunaw ang yelo, siyempre saan pupunta? Mag-evaporate. Makaraan ng halos 13 taon, nagpalit ng management ang Marco Polo.
Dahil sa eksperyensya at husay sa trabaho, nadagdagan ang responsibilidad ni Mang Roger, ngunit di nagtagal. Pag-ihi ko, may dugo na. Nung punta ko sa CR, may dugo. Nung pagpatingin ako sa doktor, kasi may doktor naman kami doon eh. Ngayon, in emergency na ako pa-uwi, baba na ako sa isang lugar, papuntang dito sa Pilipinas. When I reach here, kasi member naman ako ng Amosop, nagpatingin ako sa Amosop, sa ospital, sabi ng Amosop, stage 4, cancer sa pancreas. Matagumpay naman po ang ginawang operasyon kay Mang Roger na tumagal po ng halos 24 na oras. Ngunit binigyan lamang siya ng 18 buwan ng kanyang doktor para mabuhay. 6 na taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon ay alive and kicking pa rin si Mang Roger. Ang insidente na iyon ay nagbukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Sa ngayon ay abala siya sa kanyang tinayong kooperatiba para sa mga OFW. Ang OFW Multipurpose Cooperative na may miyembro na higit kumulang 1,000 mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang unang proyekto po ng kooperatiba ay ang MCI WorldCom Call Cards para sa ating mga OFW. Sige, bibenta namin sa inyo ng $5. Ngayon, nagsabit kami ng card. Pinopromote namin yung Pilipinas tourism. Yung isang card, halimbawa ang background Mayon Volcano. Yun. Parang anywhere in the world, ilalagay namin visit the Philippines. Yung ganon. Ngayon, ibibenta namin sa member ng $7. Ngayon, ibibenta naman ng member namin ng 10 o di meron silang tubo. Ay 1,000 yan. Kaya malaki. Ang Pilipino pagdaong 30 minutes, ayaw pang, kasi gusto pati pusa usapin kaya mabili. Ang kinita sa pagbenta ng phone cards ay ipinagpatayo ng grocery at iba't ibang negosyo para sa benepisyo ng mga miyembro na OFW. Sa ngayon, organic farming naman ang pinagtutuunan nila ng pansin. Very busy kami ngayon masyadong sa organic farming kasi ang importante ngayon, sister, sa nangyayari ngayon kasama na yung global warming, sinasabi ko sa iyo, at sa itong global economic meltdown, maraming uuwi dito. Ang importante, sister, kahit na wala kang pira, kailangan meron kang pagkain 3 times a day. Saan ka kakuha? Dapat magtanim. And there are millions of hectares of vacant agricultural land all over the Philippines. And we are very lucky na nag-o-offer ang government na magpapautang sa amin ng 7.5% per annum lang, up to 2 million. Ito ang pinagkakaabalahan namin. Mahigit 25 taong nakipagsapalaran sa abroad. Higit kumulang 100 bansa ang narating. Tumanggap ng karangalan at papuri mula sa iba't ibang OFW award-giving bodies. Ang dating magsasaka na may munting pangarap ay masayang nagbabalik sa pagsasaka para sa katuparan ng pangarap ng nakakarami. Magbigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Ipadala po ang inyong natatanging kwento dito sa Buhay OFW, sa Buhay OFW in Focus. May mga nangyayari dyan sa sa pag nasa ibang bansa ka, usually di na pinapadaan yan sa POA. Pero violation yun. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation.
Nagbabalik po ang buhay OFW. Nandito pa rin po tayo sa Heroes Helpline at makakasama pa rin po natin ang ating kapatid na si Mr. Ray Tayag mula pa rin po sa OWA. Kapatid Ray, meron na naman tayong panibagong kaso. Talaga naman napakarami na dapat nating sagutin. Mula kay Rowena Castillo ng Dumaguete. Ang asawa ko po ay member ng OWA since noong pang taon na umalis siya, noong 2002. Ngayong taon po, balak niya nang mag-retire bilang OFW, very good. At pumirmi na po dito sa atin. Ano po ba ang benepisyo na makukuha niya sa OWA at paano po maa-avail? Since 2002, kapatid Ray, ang membership niya. Membership 2002. Doon sa aming reintegration program, kapatid na Rowena, no? Ganito yan, ano, ika nga, sabi ko nga, kahit na isang beses ka lang nagbayad sa OWA, pwede ka mag-avail ng, ng reintegration program namin, ano. Meron kaming dalawang klaseng reintegration program, yung 2 billion na reintegration fund, na kung saan pwede kang umiram ng 300,000 hanggang 2 million, no. Tapos yung sa OWA naman, meron kaming existing pa rin yan, pwedeng mas mababang kung kailangan mo, yung 200,000 and below. Yes. So yung reintegration program ang importante, binibigyan ng emphasis ng ating kapatid Ray na ikaw ay makakapagtrabaho anytime. Kumpletuhin mo lang ang papeles, makukuha mo ang benepisyo dahil pero syempre kailangan mag-undergo ka ng training. Yung reintegration program training para masigurado magiging successful ang puhunang ibibigay ng OWA sa'yo para namang makaikot ito at mabayaran natin. Di ba kapatid Ray? Actually, tutulungan kayo ng OWA. Yung meron kaming yung may hawak ng yan, 2 billion reintegration fund, ay under siya ng ng National Reintegration Program for OFW, Center for OFW, NRCO, na situated at located dun sa sa Intramuros. Sa Intramuros, ayan. Ang marami silang serbisyo dito. Ibig sabihin, tutulungan ka, counsel ka muna kung anong klase magandang na negosyo. Tapos pagka bibigyan ka na ng karapatang training. So may business counseling, and then undergo ka na doon sa mga training. At saka kailangan siguro na dapat naka-built-in yan eh. Ang isang OFW, kung gusto talagang magnegosyo, dapat meron siyang patience, may persistence, may knowledge kung anong pupuntahan niya negosyo. So yun ang aming sana na gustong ma-inculcate sa mga OFW, na hindi lang simpleng pagkuha ng loan eh. Madaling kumuha ng loan, yung pagbabayad later on, yan ang problema. Pero pag naubos ang pondo, malaking problema sa ibang miyembro. Kaya kailangan umiikot, bumabalik ang pera, di ba po? Tsaka yung social preparation na na tinatawag namin, na dapat may mga training, karampatan trainings, pati mga values formation. Yes, di ba? Para malaman nila, ay, kailangan pala, pag kinuha ko itong pera, ibalik ko, para yung iba naman, magka-beneficio din. Di ba po? Okay, sana naliwanagan ka, kapatid Rowena. Ngayon naman po, susunod natin, kapatid Ray, mula kay Marian Sevilla ng Batangas. Ayan, mga taga Batangas, Batangueña po ako. Patapos na po ang kontrata ko bilang domestic helper dito sa Singapore. Pag uwi ko po dyan, ay bala ko po mag-apply ulit. Malamang sa Taiwan naman po bilang isang factory worker. Kailangan po bang i-renew ulit ang OWA membership ko? Ayun, panibagong bayad po ba uli ito? Paano po ang proseso? Kahit nasagot na natin, kapatid Ray, kailangan sagutin ulit natin. Yes, kapatid Marian, talagang kailangan mo magbayad ulit ng ng OWA membership. Kasi ika nga, sabi namin sa aming patakaran, ang OWA ay isang per contract basis, So pag nagpanibago kang employer at panibagong kontrata yan, you have to pay yung contribution or membership. Paano, kapatid Ray, kung nasa ibang bansa? Saan sila doon sa OWA office natin sa ibang bansa? Saan sila magbabayad ng OWA membership nila? May mga nangyayari diyan sa sa pag nasa ibang bansa ka, usually di na pinapadaan yan sa POA. Pero violation 'yun. Kaya dapat ang mangyayari niyan, ang procedure diyan, yung kung may contract o may labor opening vacancy, dadaan muna yan sa Philippine Overseas Labor Office for verification ng job order. Sa tapos yan, ipo-forward yan sa POA para ma-document. Maraming nangyayari kasi dyan na hindi na pinapadaan. Pagdating mo, pag-uwi nila, nahuhold sila.
Okay, bakit sila na-hold? Kasi kukuha nga sila na, okay, ayaw sila i-issuean ng OAC. Pagka ganun, tatawag ngayon yung worker sa amin, ano naman ako, may kontrata ako. Yung pala hindi dumaan sa POEA. So kahit nasa ibang bansa sila, kailang padaanan Padaanan mo na sa tamang authorities yung natin. Tamang authorities, yung tamang proseso. Huwag i-shortcut. Huwag i-shortcut mo na. Para hindi magproblema. Kasi later on, pag naging problema, lumalaki. Imbis na maliit lang, lalong lumalaki. At saka pag tinanong na, may mga cases kami, halimbawa, may nangyari sa kanya, walang record ang POA. Wala rin record sa amin. Kasi, may, lang siya, doon lang siya pumirma ng kontrata. Kailangan talaga dumaan sa tamang proseso para kung nagkaroon man ng mga problema, accounted for. Yes, Kunwari, wag naman mangyari, nagkaroon mga repatriation, located agad kung nasaan kayo, at saka tiyak na makakasama kayo sa benepisyo. Di ba po? At saka ang gusto natin mangyari dito, yung protection ng manggagawa natin. Kasi may mga kontrata dyan na underpaid. Wala yung mga provision yan. Definitely, hindi i-verify ng yan. So, mas maganda, documented, para yung benepisyo at saka yung protection ay naaalagaan kayo lalo. Di ba po? Yes, yun ang aming So, maliwanag, kapatid Marian. Meron na naman po tayo isang katanungan, kapatid Ray. Napanood ko po ang episode ninyo sa Buhay OFW tungkol sa domestic helper na tinulungan nyo na mapauwi mula sa Cyprus. Ayan, syempre, nakabalik na siya at maligaya na siya ngayon kasama ang kanyang pamilya. Nabanggit po niya sa interview na marami pa pong Pilipina doon ang nangangailangan ng tulong ng OWA para makauwi dito sa atin. Ano po ba ang status itong problema na ito at may hakbang na po ba kayong nagawa? Ano po ang kailangan nila para matulungan natin sila? Ricky Ornedo ng Laguna. Yan, kapatid Ray. Di ba yung sa Cyprus na domestic helper na napabalik na natin dito, na during our interview, sinabi po niya na marami pa na kagaya niya ang nagkakaroon ng problema doon na i-stranded. Gusto na rin bumalik dito sa Pilipinas. Ano daw po ang naging action natin doon? Actually, ang magti-trigger dyan yung request for assistance. Kung pagka meron silang request for repatriation, agaran ng mga tinutugon. Kaya nga kung halimbawa sasabihin natin marami kung wala namang pumupunta doon sa ating welfare polo officers definitely walang action yan. Yun mga ganun. So pagka merong request niyan, walang atubiling tubilin na talagang tutulungan namin. Ayan, kapatid Ricky, ang sabi ng ating kapatid Ray, kinakailangan magkaroon ng request na may problema, gusto nating matulungan to. Dahil kung wala po, at sinabi lang natin ng ating kapatid na nanggaling sa Cyprus na dumating dito sa Pilipinas na may mga problema sila na kagaya niya, pero walang request, wala pong magagawang OWA office natin. Yeah, okay. Ngayon, kung may ma-receive pong request, that's the time na a-action ang OWA para maibigay ang tulong na kailangan nila. Tama po ba? Meron kaming ganong cases na na halimbawa pumunta sa isang area na ganyan, ayaw namang umuwi. Ibig sabihin yung retraction ba ng lalo na sa mga medyo mas silent na mga cases, na minsan nagre-retract Kaya gusto namin talaga yung merong papeles na na pangahawakan. At saka kung pwede in writing, o kung hindi man may tumawag na may mga ibig sabihin may mga ebidensya na talagang humihingi ng tulong. Opo. Hindi ho pwedeng kayo mag-instigate, kayo mag-initiate na wala naman. Pero nandun pa rin kami na pwedeng halimbawa kung nag-trigger yan na maraming yan, definitely bibisitahin namin yan. Pero ang importante doon, yun nga yung documented na request. Ako, kapatid Ricky, documented request ang kailangan po ng ating kapatid Ray dito sa OWA para maging maganda at maliwanag kung anong aksyon na dapat nating gawin. Ayan. Maraming salamat, kapatid Ray, sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. Siyempre, parati na kaming bisita dito sa OWA at sana ay lalo pa lumawig ang mga benepisyo at mga serbisyo natin sa OFW. Yes, okay. Marami pong salamat, congratulations, and God bless always. Maraming salamat din sa pagbibigay ng oportunidad sa amin, at least may share namin yung aming mga serbisyo tulong. Marami pong salamat. Ang Food and Beverage Services ay nahahati sa basic competency,
common competency at saka yung core competencies. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Dumadami pa rin ang demand sa abroad ng mga manggagawa para sa food industry. Hindi lang sa mga hotels and restaurants, pati na rin sa barko. Dito sa TESDA, may libreng food and beverage services training para sa ating mga kababaihan. Sa food service, provide food and beverage services. Dito pinag-aaralan ng mga table setting, table napkin folding, yung pag-skirt para sa mga buffet at saka mga presidential table. Ganun din yung ginagawa nila ngayon, yung service sa mga guests. Meron din kami tinatawag na room service. At saka yung linkages to kitchen, kung nakita nyo sa likod ko, yung mga babae naka-kulay blue, so sila yung tumatayo ng mga nagli-link sa kitchen. So sila yung nagre-ready ng food, at the same time sila din yung nag-clear ng mga table. Dahil po sa importante at masela ng safety sa food service, dumadaan po sa masugid na physical examination ang ating mga aplikante. Physically fit, especially as service kami ng food, so dapat walang sakit. No? So meron kaming test for x-ray sa chest at saka yung sa Hepa B at yung mga regular na binibigay na medical examination. So yun po. At the same time, meron din kaming height, no? Meron at least 5'2". Kasi sa mga hotel, sabi nga nila, mas maganda kung mas mataas ka. 5'4" ang minimum ng iba. At age, meron ding age group kasi yung syempre mas bata, mas gusto nila. Kasi ang philosophy doon is habang nag-age sila, so dapat tumataas din yung rank nila sa ano. Ibig sabihin, as they go older, dapat na-improve din nila yung kanilang position. So ibig sabihin na po-promote din sila. So yung may age bracket, kailangan at least high school graduate ka, marunong kang magsalita ng English, marunong magsulat kasi may mga may mga modules kaming binibigay sa kanila, so kailangan naintindihan nila niyon. Ang kursong food and beverage po sa TESDA ay tumatagal ng 3.5 buwan hanggang 4 na buwan. Ang food and beverage services ay nahahati sa basic competency, common competency at saka yung core competencies. Yung sa core competencies, meron din kaming 4 na bahagi. Ito ay ang provide food service, provide room service, provide linkages to kitchen, and develop and update on industry knowledge. Kasama din sa training ang pagtuturo kung paano magiging maayos ang sarili at maging personable. Siyempre yung grooming part niyan kasi ang mga food attendant ay mga representante ng mga ng mga food industry. So dapat malinis sila, maayos sila. So para yung judgment ng guest ay isipin nila malinis din yung siniserve nila at maayos din ang service na bibigay nila sa kanila. So kasama po talaga yon.
the same time, yung safety din ng pag-serve nila. So, pangangalagaan nila yung sarili na, yung guests at saka yung food na isi-serve nila. Dapat laging malinis, maayos at sa pag-serve nila, dapat lagi nilang isipin na maging win-win yung situation. Maging masaya sila pag nag-serve sila sa guests. The same time, yung guests din masiyahan sa kanila na maging mas supply nila lahat ng mga needs ng mga guests. Para yung feedback ng guests ay, pareho din yun. Pag nasiyahan ng guests, sisiyahan din sila doon sa feedback. So, yung job kasi hindi lang sa pera So, kundi yung job satisfaction ang mas mahalaga. Bukod sa 640 hours of training, kailangan din nilang magdaan sa isang buwang on-the-job training. May mga hotels kami, mga naging industry partner para sa kanilang on-the-job training. Tapos, na-hire naman sila yung karamihan sa kanilang mga nagiging partners namin for on-the-job training at the same time para sa employment nila. Meron din mga nag-work sa abroad. So, may iba kasi mas gusto talaga nilang lumabas ng bansa. May tinatawag kaming supervised training. So, yun yung tinatawag namin dati na in-house training. So, doon pumapaloob yung actual na pagsiserve nila sa guests. Ang namin doon, ang partner namin doon ay yung TESDA Women's Center Canteen. So, lahat ng mga catering services nila, doon nagkakaroon ng pagsasanay kung paano makipaghalubilo ang mga guests sa mga trainees. On trainees, yung paano nila i-serve yung mga food na maayos. At the same time, yung pag-develop ng relationship sa guests. Yun ay pinaka-OJT nila in center. Pero nire-require din namin sila sa labas kasi iba rin naman yung setup ng canteen sa mga hotels. Nandito po kami ngayon sa TESDA at syempre manunood po tayong lahat ng Buhay OFW! At syempre kasama natin si Mr. Aldrin, si Miss Jel, at si Miss Reggie. At syempre magaganda mga TESDA Women's Center. Makapag-abroad and after that, mag-settle down dito sa Pilipinas, magkaroon ng business. Plan ko po talaga mag-apply for abroad kung may chance. Tapos after mag-abroad, kung okay na ako, kung settle down na ako doon, babalik ako ng Pilipinas, then mag-atayo ng business. Sana po sa hotel at saka sa fine dining restaurant po. Gusto ko po sa Australia or Canada po. Gusto ko pa makapagtrabaho sa hotel or cruise someday. Food attendant soon sa barko kasi gusto ko po magaya sa mga tita ko sa barko. Ayon sa data mula sa POEA, ang in-demand na trabaho sa ibang bansa ay nasa linya ng production at service. Ganon din sa professional, technical at related workers. Ang mga job orders naman ay karamihan sa mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Taiwan, Kuwait at Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong lingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.